Alamin natin kung ano yung overall assessment ng Oo. defense team dyan. Nasa linya natin, Attorney Michael Poa ang tagapagsalita at miyembro rin ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Attorney Poa, good morning. Good morning. Good morning, Ma'am Cathy. Good morning, Sir Igan. Opo, ayokong tanungin sino nanalo, ayokong nag-i-score ng Oo, wag gano'n, eh. tayong puntos. Ang gusto kong Oo. Well, tanungin sa masyado pang maaga. oo, Masyado Oo. an pang maaga. ikaw Opo. kayo ba sa defense one-sided? Hindi, ayoko rin tanungin 'yun, ayoko rin. Okey, natapos na itong, Article 4, yung Opo. grave threats, naging, satisfied ba yung, prosecution dun sa pag paghain ng gano'ng artikulo laban kay VP Sara Duterte o nagkulang pa rin, Attorney Powa? Sa tingin ng depensa, Siyempre, pero Sir Igan, i-premise ko lang yung sagot ko. Siyempre, nasa kabilang panig kami, Oo no? nga, So, Oo. it's oo, natural yung advocacy namin. Mm-mm. oo. Sa amin naman, basta kami, meron kami mga targets in terms of yung, siyempre, testing the credibility ng mga witnesses na sumalang Opo. for Article 4. Sa amin, at this point, no, we were able to meet the targets. Now, kung nagawa ba ng prosecution ang gusto nilang gawin, that's obviously up to the appreciation of the impeachment court. Pero sa Mhm. amin, di pa kasi kami nakapag-presenta ng aming ebidensya. So, it might be a safe answer, pero sasabihin ko hindi pa kasi kompleto. So, I think we cannot establish kung talagang nabigyan nila ng pruweba Oo. yung Mhm. kanilang aligasyon on grave threat. Pero Okay. paliwanag natin kasi nanonood ang publiko, yung Opo. kasi, yung pagtatanong ba o kino-question ang kredibilidad 'no, ng witness nitong prosecution, tama lang ho ba yun sa proseso na nakikita, napapanood ng publiko? Opo, parte po kasi 'yan, Oo, even in regular court hearings 'no, na siyempre 'pag may witness ang una mong titingnan ay yung credibility at dun mo ite-test yung credibility. Kasi siyempre kung mapakita mo na hindi credible yung witness, lahat na ng sasabihin ng witness will follow in terms of ano yung magiging appreciation ng court at ng publiko in this case 'no. So, talagang kasama po 'yan sa pagte-test ng, I mean yung pagte-test ng Mhm. credibility ay kasama po talaga sa isang target ng cross-examination. mhm. Now, were we able to do that? Were we able to show na hindi gano'n ka-credible yung mga witnesses? I cannot say. That will be up to the impeachment court. But at least we were testing dun sa mga, at least dun sa mga investigasyon na isinagawa ng NBI kasi yun naman yung mga main characters natin for last week. At pagdating naman ng turn ng defense, kami rin na magpapakita ng mga ebidensya to show context, no? Kasi yung pagbabanta, yun mismo yung question namin. Yun yung what we are putting at issue is para sa amin hindi dapat siya makarakterize as banta. Mhm. Oo. Attorney Powa, ito po binawasan ng marami yung nabawas dun sa listahan ng mga witness dapat Opo. ng prosecution pagdating sa grave threat. Kayo po ba ay mas maraming mga witness na ipipresenta pag turn nyo na? Depende po 'yan 'no, kasi yung pagbabawas ng witnesses, I think that's normal also. Pagdating Mhm. po kasi siguro para maintindihan ng ating mga Opo. kababayan rin, ang mga listahan ng witnesses nilalagay namin 'yan sa kanya-kanyang pre-trial brief na binibigay natin sa korte, sinusumite sa korte 'no. At ang nilalagay kasi natin lahat na ng puwede nating maisip na witness ilalagay natin diyan. Kasi kung hindi natin nailagay diyan, hindi na natin mapepresenta unless reservations are made. So pagdating sa amin, titingnan din namin kung just with a few witnesses ma-establish na natin yung punto na gusto nating ma-establish, mapakita na natin yung konteksto nung mga utterances na na bigkas ng ating, Vice Presidente. Kahit kami rin naman on our part baka magbawas din kami ng mga witnesses. We cannot say for sure right now, Mhm. depende sa takbo 'no, ng aming presentasyon, but hindi rin malayong mangyari po 'yan. Kumbaga very much possible na kahit kami magbawas din ng mga witnesses dahil, tayo naman po, eh, gusto rin natin ma-expedite na yung proceedings. Okay, Hmm. sundan ko lang yung nabanggit mo na hindi sa tingin niyo hindi siya grave threat. So ano po yung tingin niyo doon sa, naging action po ni VP Sara doon sa pinapakitang mga Opo. video?
Sa atin, Sir Igan, napakahirap sumagot. Although may sagot ako, hindi ko lang masabi ngayon dahil we'll go into the merits of the Okay. case. Okay, At sorry, yun nga yung sorry. naging reminder ng Oo. ating presiding officer yesterday. But sa atin, we want to show context kung ano yung basihan ng naging utterance at kung Oo, bakit oo. para sa amin hindi siya banta and it's something else that we will be able to show through our evidence in Okay, chief okay. kung Naunawaan tawagin po or yung namin. sa aming presentation. Pasensya na po Okay lang po, talagang I naunawaan po understand natin where 'yan. you're coming from and I Opo. really want to answer you directly. Kasi Pero nabanggit naman medyo na bound lang tayo ng rules. Oo. Opo. nabanggit naman doon sa mga naunang impeachment trial na kaya gano'n may banta rin sa kanya, eh. Parang aksyon niya do'n Parang sa reaksyon banta niya sa ito, kanya o oo. reaksyon. Okay, May ganun, oo. opo, pero it's not as simple as parang showing a justification. It's really context rin po para mapakita na hindi banta yung intention. But in any case, hindi ko po kasi talaga ma-discuss, Okay no? lang Kaya po, okay lang po. again, I'm really, really sorry Opo, because hindi ko kayo mabigyan ng material or tamang sagot. Sige okay lang po. po. Okay, Opo. dako tayo sa Article 2, yung Opo. sa yaman ano o kung ill-gotten man o Opo. yung Opo. pagtutol ninyo dun sa pagsabpina, yung hiling na sabpina dun sa mga bank documents, sa mga tax records o financial activity ni VP Sara, ano po pinakapunto ba't may nalalabag ho ba sa karapatan ng pangalawang pangulo? Opo, sa atin po 'no, yung punto lang natin dun, ito siguro masasabi ko na dahil factual lang naman, Opo. naihayag ko na naman sa oral Sa oral arguments 'no. argument. So, ang punto lang natin talaga doon is, while we understand the need for transparency 'no, and we are one with everyone else pagdating sa accountability, meron po kasi tayong mga nakasulat sa ating mga batas regarding yung confidentiality nung ganyang mga dokumento. Opo. That's why we were trying to say na bago tayo makahingi, hindi natin sinasabi na bawal humingi ng ganyang dokumento. But we have to establish, number one, specific ba yung hinihingi? Pangalawa, relevant ba talaga? At pangatlo, dahil meron tayong due process, not just for the Vice President, pero for all impeachable officials and even for all Filipinos, kahit po ako at kayo, meron kasing mga protections afforded by law. At sa atin, hindi tayo takot sa dokumento, pero sa pagpapalabas ng mga dokumento, sumunod naman tayo doon sa mga nakasulat sa batas kung anong pwede at hindi pwede. But that's our point and I feel na nailahad naman natin, no, nailatag natin yung mga punto natin. Oo. And we have to recognize na hindi naging ganun yung ruling ng impeachment court. And we will submit and respect the decision of the impeachment court through the presiding officer without syempre waiving any remedies that we have under the law. So Okay, meron pa, attorney, meron pa oo. mga remedies para Yun mapigilan nga pa rin. yung sunod kong tanong Oo. kasi Opo. iba pa, Kathy. Attorney Powa, yung pagpapasubpina ng mga dokumento para ipresinta sa Senado. Pero iba rin yung paggamit ng mga dokumentong yon sa impeachment trial mismo. Ito po inaasahang hahadlangan nyo rin po. Tama po, hindi naman hahadlangan, but siyempre we have a right to object kung sa tingin namin hindi na relevant, no? Or hindi na relevant precisely doon sa mga aligasyon sa articles of impeachment. So hindi malayong mangyari that there might be objections here and there, but we will be very reasonable. Hindi naman po kami mag-object just for the sake of objecting. And then yung siguro yung sunod na tanong, kasi parating natatanong sa akin is Oh. yung aakyat ba kami sa Supreme Court? Oo nga. Oo. Wala pa kaming desisyon ukol dyan. Pinag-uusapan pa namin. Kasi you have to weigh things eh. Kung umakyat tayo sa Supreme Court, will that be advantageous for us? Yun ba ay talagang gusto nating gawin? Yung mga bagay na yan ay pinag-iisipan pa rin natin. Of course, in consultation rin with our client, the respondent. Ultimately kasi makikinig din naman tayo sa respondent kung ano ang saloobin din niya ukol dito. Attorney Powa, nakakausap mo ba si VP Sara? Kasi wala siya ngayon sa bansa, no? Opo. Allegedly nasa The Hague siya. Ano yung mga Updated. ano yung reaksyon niya dito sa unang bahagi ng presentasyon ng prosecution? Dito naman po sa presentasyon ng prosecution, unang-una nakakausap ko po ang ating Vice Presidente, in fact on a daily basis, several times a day pa nga. Siyempre, may mga engagements din po siya, not just in The Hague, kasi meron siya mga engagement with Filipino communities. Pero yun yung nilalaman din ng statement niya. No? But
Pagdating sa kanyang nararamdaman sa nangyari, well, anticipated naman namin yung mga ilalabas talaga. Kasama na diyan yung mga nangyari na investigasyon sa NBI, pati na rin yung pagpa-file ng NBI ng recommendation nila na, for preliminary investigation, which nangyari na nga sa DOJ. So yung mga bagay na yan, anticipated eh. So hindi naman po namin kumbaga we don't dwell on them, no? Ang pinag-uusapan lang namin is really how to proceed going forward. Ano yung mga ilalabas naman namin pag pagkakataon na naming maglabas ng ebidensya. Okay. But as far as communication with the Vice President is concerned, very consistent naman po kami. Talagang halos araw-araw o kung hindi man araw-araw or several times a day, nagkakaroon kami ng mga pag-uusap. Okay. Masasagot, sub judice ba to? Ano yung tungkol sa catering? Alam mo ba yun? Yung catering, Oh. hindi naman yan sub judice. So, pero ang problema Oo nga, lang syempre. dyan, wala po kasi akong involvement dyan dahil that is an OVP matter. Kaya kahapon natanong din po tayo sa press con. Oo nga eh. I just had to be honest, no, and say na ang naging pagpupulong kasi is between OVP and I think Secretary Bantug. Mhm. So hindi ako makapagkomento eh. I tried to ask, no, kasi nung nagkaroon ng meeting, I was anticipating matatanong ako ng media. Oo. So I reached out to one of the staff members of OVP. At that time, I couldn't reach out to Yusek Lopez because magiging testigo siya nung linggo na yon. And ayokong maakusahan ng witness tampering or something like that. Oo. So I reached out to the OVP. Ang nasabi lang sa akin is administrative matters yung napag-usapan. Maaring kasama yan, no, yung pagkain. But hindi ako makapag-komento, sir. Pasensya na po dahil hindi talaga ako involved dyan sa naging pag-uusap. Pero hindi na yan. naman po kayo nagugutom sa depensa. Okay ba? Attorney Ay, Go. Okay Sa naman ngayon, yung may catering. pagkain naman po kami. Oo. May pagkain naman po kami, no? And I think normal lang naman kung yung mga request na ganyan. I just don't know kung ano yung extent ng naging mga request. Okay. Okay. Tony Powa, salamat po sa mga pagpapaliwanag. Ingat po kayo. Opo. Salamat po, Sir Igan, Ma'am Cathy. Pasensya na po kayo kung hindi ko I was in another interview kanina so hindi ka agad ako nakasagot sa Okay lang po. sa staff Okay niyo. lang po. Pero Thank maraming you po. salamat po. Thank you po. Thank you. Alas 9:30, napakinggan po natin yung panig ni Vice Presidente Sara Duterte, si Attorney Michael Powa, tagapagsalita at member po ng defense team ni VP Sara.